Ang kwento ay may madugong pangyayari, kaya tatalakayin muna natin ang mga kadahilanan. Ang respeto ay hindi dapat mawala. Ito'y dapat gawin sa lahat na pagkakataon. At huwag magmayabang sa kapwa-tao. At huwag umastang pinakamagaling sa lahat na bagay. Dahil mayroon kang taong naaapakan, mapapahiya at nasasaktan. Ang sangkot dito ay 3 sundalong Philippine Constabulary, isang constable, isang C2C at isang C1C, at magkaparehong membro sa First Provisional PCIMP Company, Station at Malangas, Zamboanga del Sur. Ang Malangas ay pangatlong distrito sa nasabing probinsya. Noong 1982, ang nabanggit na lugar ay mayroon isang sinihan, gusali na gawa sa kahoy. At 4 kaming nadestino sa poblasyon sa nasabing komunidad. Sa araw ng linggo, may palabas ang sinihan, kaya nakapag-duty ang 2 kong kasamahan. Ang isa ang classmate kong constable, ang isa naman ang C2C. Ang sinihan ay mayroon isang babala na bawal pumasok ang nakabaril. At ito'y pirmado ni Captain Jalad, the commanding officer of First Provisional PCIMP Company. Mga alas 5 ng hapon, dumating ang C1C at nangangamoy alak at gustong pumasok sa loob ng sinihan. At ito ang sinabi ng constable, "Sarge, bawal pumasok na kabaril. May babala, pirmado ng commanding officer." At nagalit ang C1C at binatukan ito at nagsabing, "Kahapon ka lang nagsundalo," at sabay talikod. Napaatras naman ang constable. Sa paglingon ng C1C, sabay release ng safety level ng kanyang Armalite. Sa pag-angat ng kanyang baril, pinutukan na siya ng constable. Sabay naman ang pagtalon ng C2C para mapigilan ang C1C. Tinamaan ang C2C sa balikat at napuruhan naman ang C1C. At nakapunta naman kaagad sa pinangyarihan ng aming acting first sergeant na si Technical Sergeant Kairan Amenola at nakapag-surrender ang constable. Dinala naman kaagad sa pinakamalapit na ospital ang C2C na tinamaan sa balikat. Habang ang nakabaril dinala sa dating police station ng komunidad kung saan kami natutulog, at ito'y naka-stockage. Ito naman ang mag-isang nagbabantay. Dahil hindi kami taga roon, walang nagbibisita na mga kamag-anak sa akusado, maliban sa isa naming classmates. At ito ang kanyang sinabi, isang paninisi sa mga pangyayari. At ito ang aking sinabi, "Mate, pag wala kang magandang sasabihin, huwag ka nang magbisita rito dahil ginagawa ko ang diplomasyang pananalita para hindi ako takasan." At sinabi ko ito sa aking team leader. Ang team leader naman nagsabi sa commanding officer. Kaya simula noon, wala nang nagbibisita na kasamahan namin na maninisi sa mga pangyayari. Paglipas ng 2 linggo, siya ay dinala sa provincial headquarters, Pagadian City, for proper investigation and disposition. Noong 2011, nagkita kami ng aking classmate dito sa Zamboanga City na si Ernesto Valdez, isa ng optionally retired from the PMP service. Sa ngayon, siya ay nanirahan sa Tungawan, Sibugay Province. Hanggang sa muli.